Okay, so ito yung Tecno Camon 50 Ultra 5G. Bago natin to i-unbox at pag-usapan yung specs at yung mga data na nakuha ko dito, pati na rin yung personal opinion ko, dun muna tayo sa presyo. Okay, so itong Tecno Camon 50 Ultra 5G ay mabibili natin sa tatlong configuration. Isang 8 to 56GB, 25,999 yung presyo niyan. Pero sa Shopee, habang sinushoot ko itong video na to, 18,050 yung kanyang promo price. Yung isa pang variant ay yung 12 to 56GB, 28,999 naman yung SRP. Pero sa Shopee, 19,950 naman yung promo price. At yung pinakamataas naman na variant ay yung 12 512GB, 33,999 yung SRP. Pero sa promo ng Shopee, 23,750 naman yung presyo. Hindi ko lang sure kung hanggang kailan yung mga promo na yan ng Shopee dito sa Camon 50 Ultra 5G. Maganda i-check nyo na lang yung link dyan sa description box sa baba. Okay, so ito yung box ng Camon 50 Ultra 5G. Medyo madaming nakalagay dito sa box. Kasama na lang yung kanyang 50 megapixels na naka-Sony sensor, yung kanyang military certification, tsaka yung IP ratings niya, yung Super Zoom Flash Snap, na up to 60 times AI zoom. However, may natanggap na bagong software update itong Camon 50 Ultra, hindi na lang siya 60 times na AI zoom hanggang 100 times. Mamaya papakita ko sa inyo yung samples from ultra-wide hanggang 100x. Tapos makikita rin natin dito yung Corning logo kasi meron tong dual Corning Gorilla Glass. Saka yung likod, tsaka harap. Tapos yung nandito sa atin ay itong 8 to 56GB. So 16 kasi may additional na 8GB na virtual RAM. Okay, so yun lang naman makikita natin. Pati na rin yung ibang mga top specs dito sa likod. Okay, mamaya naman isa-isahin natin yan. So pag open natin, document sleeve na medyo manipis yung makikita natin na merong naka-engrave na Tecno AI. Ayan. Pag open natin ito, merong SIM ejector, tapos mga documentations, tapos meron tayong tempered glass na kasama sa box. First time ko tong i-open yung kanyang document sleeve. So, first time ko makikita yung mga accessories. So, ito yung kanyang tempered glass. Ayan. Malaking advantage to kasi yung Tecno Camon 50 Ultra, naka-curved yung glass. So, mahirap talagang makahanap ng skin protector or tempered glass na third party. So, mabuti na lang nagsama sila ng freebie dito sa box. Tapos yung kanyang case, napaka-elegante tingnan. Kita nyo naman, may pagka, yung design niya, yung parang mga mamahaling mga bag, parang Chanel, ganun. Ganyan yung mga design, di ba? O kaya Louis Vuitton. Ayos. Tapos medyo may pagkatele yung texture dito sa may malaking part. Dito naman, matte na plastic lang. Okay, so balit na balit naman yung ating Camon 50 Ultra gamit yung case na to. Yan, tapos may additional protection siya sa camera module. At ito na yung ating Tecno Camon 50 Ultra na yung balot ay may top specs din. At yung nandito sa atin na kulay ay yung Moon Shadow Black. Pero if ever na ayaw nyo to, meron pa tayong Nebula Titanium, Misty Purple, at Luminous Orange. At ito naman sa ilalim ng box, meron tayong 45 watts na charger na USB-A, tapos yung USB-C to USB-A cable. Okay, so ito na yung ating Tecno Camon 50 Ultra. So keep in mind lang na although meron tayong tempered glass, nakasama dun sa box, pati na rin case, wala po tayong pre-installed na screen protector. So, kung kaya natin, install natin agad yung tempered glass. Pero, huwag kayo masyadong mag-alala kasi yung mismong screen nitong Tecno Camon 50 Ultra 5G ay naka-Corning Gorilla Glass protection. Okay, so pag-usapan muna natin yung mismong design ng phone na to kasi napaka-elegante niya tingnan guys dahil dito sa curved display tapos matte yung kanyang likuran. Ayan napakalinis tingnan kahit itong Moon Shadow Black. So, hindi din siya kapitin ng fingerprint or ng smudges. Tapos makikita ninyo yung pagkaka-layout ng mga camera dito sa Camon 50 Ultra. Napaka-elegante din. Parang yung mga Samsung phones before. Tapos yung Tecno Camon branding dito sa baba. Tapos kagaya dun sa case, yung pattern niya mag-iiba dito sa may bandang camera module. Ayan. Okay, so napaka-comfortable naman niya hawakan. At pagdating sa kanyang protection or ingress protection, meron tong IP68, IP69K na rating. Plus, meron pa tong military certification, MIL STD-A10H na certification. Pero hindi naman siya rugged phone. Pero if ever lang na accidentally malaglag natin sa mataas-taas na height or malublog natin ang di sinasadya sa malalim na tubig, mga 2 meters, ganyan, for 30 minutes, hindi po siya agad-agad papasukin ng tubig. Pero syempre hindi pa rin to action camera, so wag niyo pa rin siyang isasama sa pag-swimming ninyo. Dito sa taas, makikita ninyo yung ating secondary speaker, pati yung Dolby Atmos
na branding, yung kanyang IR blaster at secondary microphone. Dito naman sa may ilalim, yung USB-C port, main microphone, SIM tray at yung main speaker. Ngayon, good news guys, kasi itong Camon 50 Ultra 5G ay may support sa eSIM. So, very good yun kasi sa ganitong presyo ng phone, gusto natin talaga may eSIM support na. So, pakita ko sa inyo yung data speed test results na nakuha ko dito sa phone na to kasi nakasagap tayo ng 5G Plus dito mismo sa pwesto natin. Okay, so unang test natin ay dito sa Ookla speed test. So makikita nyo naman, 243 Mbps yung upload, 20.1 Mbps naman yung download. Dito naman sa may Google speed test, 218.3 Mbps yung kanyang download, 19.7 Mbps naman yung upload. At panghuli dito sa fast.com, 230 Mbps yung kanyang download, 26 Mbps naman yung upload. So makikita ninyo na napaka-consistent na nasa lagpas 200 Mbps tayo madalas sa download speed. So ang bilis po talaga ng data connection natin dito. Same pa rin yung SIM na ginamit natin, GOMO SIM pa rin. Pero kagaya nung sinabi ko kanina, 5G Plus po yung nasagap nito. So reliable ang kanyang data connection. Ngayon yung ating biometrics dito sa Camon 50 Ultra 5G ay optical fingerprint scanner. So okay naman siya. Hindi super bilis. Medyo mababa nga yung placement niya. So, mag-a-adjust lang tayo ng kaunti. Ayan. So, hindi siya ganun kabilis. Kahit yung mismong animation, hindi rin ako na bibilisan. Although, pwede naman natin yung baguhin sa settings kung gugustuhin natin. Pero by default, yan. Yung nakikita nyo, yan na yun. Isa pa. Ayan. May mga ganun siyang behavior minsan kahit na nakadampi na yung ating thumb or yung ating fingerprint, hindi pa rin niya agad-agad nababasa. Sana sa mga susunod na software update na matatanggap nitong Camon 50 Ultra 5G, medyo ma-improve nila yung bilis nung pagbasa sa ating fingerprint. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon yung camera kasi isa to sa pinagmamalaki ng Tecno dito sa Camon 50 Ultra 5G. So meron tayo ditong 50 megapixels na main shooter na naka-Sony LYT700C na sensor at meron pa yung OIS. Meron din tayong 50 megapixels na 3x telephoto camera na naka-Omnivision O550M na sensor. At meron tayong ultra-wide camera na 8 megapixels at selfie camera na 50 megapixels ulit na naka-Samsung ISOCELL JN1 naman na sensor. So in total guys, meron tayong tatlong 50 megapixels dito sa Tecno Camon 50 Ultra. Kaya ba 50 Ultra kasi tatlong 50 megapixels? Hindi ko alam. At bonus na lang sa atin yung 8 megapixels na ultra-wide camera. At gusto kong sabihin agad sa inyo na kayang mag-shoot ng 4K dito sa likod. Dito rin sa harap, pwede yung 4K. So, pakita ko sa inyo ngayon ng mga sample photos at videos. Pero simulan natin doon sa ultra-wide hanggang sa 100x zoom. Okay, so konting feedback lang habang tinitingnan nyo yung mga photos natin. Good job sa Tecno kasi most of the time, halos pare-pareho yung timpla ng kulay ng ultra-wide papunta sa main camera hanggang sa 3x telephoto camera. Pero kagaya ng papansin ninyo, yung 100x AI zoom or super zoom flash snap, hindi na talaga ganun ka-usable kung tutuusin. Pero at least kung kailangan na kailangan talaga sa situation natin ng ganyang kalayong zoom, meron tayong magagamit dito sa Camon 50 Ultra 5G. Pero may ilang mga beses din ako na-experience na parang obvious naman yung difference ng 2x zoom gamit yung main camera compared dun sa 3x telephoto camera. So may mapansin kayo minsan na pagbabago sa kulay or sa quality mismo kapag ginamit nyo yung zoom. At ito naman yung lagi kong paboritong camera mode sa mga Tecno phones, yung SkyShot. Okay, so itong ginagamit ko ngayon ay 4K 30fps na video recording dito sa main camera ng Tecno Camon
50 Ultra. So kapag naka 1x tayo or ginagamit natin ng main camera, hindi na natin pwedeng gamitin yung ultra wide. So dito tayo sa main camera, tapos 1x, 2x, 3x. Makita ninyo, stable kahit pinapan ko na. Yan. Okay, so naka-video steady tayo ngayon. Naka-on yung ating stabilization. Kaya kahit maglakad tayo, kahit pa 4K yung ating resolution, hindi siya maalog. Diba? At para sa ganitong presyo ng phone, napakaganda na po niyan. Ayan o. Diba? Maliwanag siya. Malinaw. Hindi pixelated yung text. Diba? So, ulitin natin yung zoom. So, ito yung 1x, 2x, 3x. Okay, 1x ulit. Balik tayo. Punta tayo dun sa building. So 1x, 2x, 3x up to 10x. May tao, ayan o. Hindi siya super linaw pa rin, pero at least 'di ba, kung hinihiling ng situation, pwede tayong mag-zoom hanggang ganyan. Pero stable pa rin, handheld pa rin to guys. Nakita nyo, napaka-stable pa rin, diba? Okay? So, yan yung kagandahan ng 4K video recording dito sa Tecno Camon 50 Ultra. Okay, so dito naman tayo sa selfie camera nitong Tecno Camon 50 Ultra. Sobrang tirik ng araw ngayon. So, sagad na resolution na pwede natin ditong i-record ay 4K 30fps, tapos naka-on yung stabilization, which is good. So para sa ganitong presyo ng phone, nakakatawa na may ganito tayong capability, no? Na pwede tayong mag-record ng ganito kataas na resolution pero hindi masakit sa bulsa. Okay, so lakad tayo para makita ninyo yung stabilization. Kapag in-on nyo yung stabilization dito sa 4K video recording, medyo mag-zoom in siya ng kaunti, magka-crop siya. Napakita ko sa inyo mamaya yung walang stabilization. Pero ito 4K to stable tayo. Okay, nakatalikod tayo sa araw kaya medyo madilim. Pero kita pa rin ang mukha natin. Ayan. Okay, so switch tayo dun sa walang stabilization. Okay, ito naman yung 4K pero walang stabilization. Kita niyo ang wide na niya, 'di ba? Pero maalog na. Ayan. Okay, at least may idea lang kayo kung sakaling gusto ninyong isagad yung quality talaga na walang crop tapos wide talaga, gamit na lang kayo ng gimbal kung gusto ninyong stable pa rin. Okay? At before tayo pumunta doon sa display nitong Camon 50 Ultra 5G, gusto ko lang i-mention na itong likod pala, nakalimutan ko sabihin kanina, ay protected ng Corning Gorilla Glass 7i. Okay, so dito naman tayo sa display. Meron tayo ditong 6.78-inch curved AMOLED display na naka 144Hz yung max refresh rate at 1.5K naman yung resolution. Protected din tayo dito ng Corning Gorilla Glass 7i at aabot ng 4,500 nits yung kanyang peak brightness. At pagdating sa bezels, makikita ninyo proportioned at hindi ganun kakapal, manipis na yan. At pagdating sa color reproduction, masasabi ko na napaka-natural naman tingnan. Hindi sobrang saturated, although AMOLED siya, napaka-balance pa rin nung timpla ng kulay niya. Pero if ever na hindi kayo kontento doon sa default na timpla ng kulay, pwede nyo namang baguhin dito sa display settings, dito sa color style. Naka-original color tayo by default, pero pwede naman bright colored para mas maging pop yung kanyang pagka-vibrant. Tapos yung color temperature, pwede rin nating baguhin. Ito naman yung mga options natin para sa screen refresh rate. So, auto switch. Kung gusto natin na 120, tapos 60, 60, 120. Tumatalon siya sa ganun. Kung gusto nating standard, nakalock lang siya to 60 Hz. At ito namang high, ang mag-a-unlock ng 144 Hz na refresh rate. Pero keep in mind na hindi lahat ng application ay compatible po sa ganyang kataas na refresh rate. Kagaya na makikita nyo, ito lang, itong group ng mga apps na to, na naka-install dito ngayon sa Camon 50 Ultra ko, ang pwede sa 144Hz na refresh rate. Halimbawa, yung setting, tap lang natin, tapos manually nating isaset to 144Hz. So, hindi pa rin siya automatic. Pero at least meron tayong future-proofing or may headroom tayo pagdating sa refresh rate na kapag dumating or dumami yung mga apps na may support sa 144Hz na refresh rate, at least meron na tayong phone
na pwedeng gamitin para dyan. Ngayon, pagdating naman sa performance, naka Android 16 tayo dito out of the box, tapos iOS 16.1 yung ating skin. Naka Dimensity 7400 Ultimate tayo na chipset, LPDDR5X yung RAM, at naka UFS 2.2 naman yung ating storage type. Meron din tayong up to 8GB na MEMFusion or version RAM dahil yan sa naka 8GB tayo na physical RAM. Pero kung 12GB yung ating physical RAM, 12GB din yung max na MEMFusion na pwede nating iset. Okay, so konting comment lang sa kanyang specs pagdating sa performance. Yung UFS 2.2, ang bagong eMMC 5.1 para sa akin ngayong 2026. So hindi ako impressed dun sa storage type na ginamit nila dito sa Common 50 Ultra 5G. Especially, pwede itong umabot ng 33,999 pesos or 34,000 pesos para dun sa 512GB. So isipin mo, ganun yung presyo ng phone na bibili mo pero UFS 2.2. So talagang kulang ako sa part na yun. Sayang, sana UFS 3.1 naman yung inilagay dito ng Tecno. Para naman, alam niyo yun, mas promising yung performance na may experience natin kahit matagal nating gamitin itong phone na to. And knowing na ang tagal din ng software support na ibibigay nila dito, sayang talaga na UFS 2.2. Hindi ko sinasabi na mabagal ang UFS 2.2. Pero meron na kasing mga UFS 3.1 na mga phone ngayon na mas mura compare dito. So, yun yung ina-expect ko sana na storage type na inilagay din nila dito. At kagaya na sinabi ko kanina, matagal po yung software support na binigay ng Tecno dito kasi aabot to ng 3 major Android upgrades. So, aabot siya ng Android 19. Tapos, 5 years na security patches. So, isipin yun. Ang tagal mo talagang pwedeng gamitin itong phone na to. Pero UFS 2.2 ka lang. Ngayon, para magka-idea kayo, ito yung kanyang Antutu score, 990,941. At ito yung nakuha natin nung hindi natin ginamit yung MEMFusion. Nung ginamit na natin, naka 980,746 tayo na score. So, medyo bumagal siya, kaya yun yung sinasabi ko kanina, hindi po talaga ganun kabilis yung UFS 2.2. So, bumagal siya kasi ginagamit na as RAM yung UFS 2.2 na storage na. So, yun yung isa sa mga downside na nakita ko. Pero pagdating naman sa mismong battery consumption tsaka yung kanyang thermals, okay naman kasi nabawasan lang tayo ng 4% at dadagdagan lang tayo ng 10 degrees. So, hinihinay pa rin. Yung 10 degrees, medyo mataas-taas pa rin yung yung nadagdag na temperature na yan. And malamang sa malamang, ang reason ay, anipis lang po kasi ng phone na to talaga. Manipis lang siya. So, ingat tayo. Kung matagal tayong gagamit ng mabigat na application, i-expect nyo na may ma-feel kayo na alarming heat dito sa likod kasi nga, manipis lang siya. Ngayon, dito naman sa gaming, merong lilitaw na parang maliit na dito na line. So, pwede nyong palabasin yan. So, pwede nating mapili yung performance profile dito sa high boost. So, kapag isunwipe natin pa ganun, lilitaw yan. Okay? So, naka-performance mode tayo ngayon or yung pinakasagad na performance dito sa Tecno Common 50 Ultra 5G. So, pakita ko sa inyo yung setting natin dito sa Asphalt 9. Pagdating sa graphics, kita nyo naman yan. Sagad na sagad lahat. So, kagaya ng papansin niyo, napaka-smooth naman ng gameplay natin dito sa Asphalt 9 kahit na sagad yung graphics natin. Pero kahit sagad yung graphics, hindi nyo na-generate lahat ng graphics na gusto natin or parang pang flagship na yung itsura. So, napaka-casual pa rin naman ng performance niya. Although wala tayong hiccups, wala tayong frame drops na na-experience ngayon, pero hindi pa rin siya pang flagship na performance. Okay? So, kailangan yung i-expect yun kung bibili kayo nito. Okay, dito naman tayo sa panghuling part, yung kanyang battery performance. So, naka 6,500 mAh tayo dito na capacity, tapos 45 watts yung ating charging speed. Pero sa test ko, hindi ganun ka-impressive yung nakuha nating SOT kasi 14 hours, 59 minutes lang yung nakuha natin. Or sabihin natin 15 hours flat yung SOT natin. Magkatagal naman siya ng isang buong araw or even 1.5 days, depende sa kung nakakonect ba tayo sa data or naka-wifi tayo. Kung naka-data tayo the whole day, imposibleng lumampas to ng isang buong araw. Pero at least, diba, sa buong araw, mamimake sure natin or meron tayong peace of mind na sa isang charge, uuwi tayo na meron pang 20 or 10% remaining. At pagdating naman sa kanyang charging speed, 8 to 100%, 1 hour and 54 minutes ko naman to na charge. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Tecno Common 50 Ultra 5G. Sa tingin nyo ba, based dun sa mga napag-usapan natin mula dun sa design niya, sa protection niya, sa display, sa mismong performance niya, sa camera, sa battery,
Masasabi nyo ba na sulit to para sa presyo niya? Ulitin ko yung presyo ha. Yung A256, 25,999. 12,256, 28,999. Yung 512 gigabytes ay 33,999 naman yung presyo. And merong mga promo price ngayon sa Shopee. So, check nyo na lang yung links dyan sa description box sa baba. Okay, so pakilagay dyan sa comment section kung sa tingin nyo ba bibilin nyo tong phone na to or skip nyo muna. At kung i-skip ninyo or kung bibilin man ninyo, pakilagay din dyan sa comments kung bakit. Okay? So ako, yun lang naman yung nakita kong napakalaking sa kanya downside. Pero depende pa rin sa ninyo yun sa point of view. Kasi para sa akin, medyo malaki-laki yun yung storage type UFS 2.2. Sabihin ko na mga 3 years. 3 years ko itong gagamitin. Medyo na yun. Medyo outdated na talaga yung UFS 2.2. Doon lang talaga ako medyo napakamot nung nakita ko yun. Para sa ganitong presyo, UFS 3.1 na dapat yung storage type na ma-experience natin sa ganyang presyo. Pero, bumawi naman sila sa data connection kasi nga, meron tong eSIM plus 5G plus yung nasagap natin na signal. Okay? Pero, syempre, magkakaiba tayo. So, pakilagay na lang dyan sa comments yung masasabi nyo. So, yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa saring unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.